Sa interview sa kanya, tinanong si Roque kung ano ang kanyang masasabi doon sa tweet na yun ni journalism professor Danilo Araw na naghahamon sa mga matataas na government official na nagtapos sa UP, na i-denounce nila, kondinahin nila itong si Armed Forces in the Philippines of China Defense Secretary Delphin Lorenzana. Ano ito? Ayon kasi dito kay Araw, ito yung post niya. UP faculty and alumni who are Duterte staff level officials should denounce Lorenzana's letter terminating the 1989 accord. This disregards everything that UP stands for. Dapat daw yung mga faculty, yung mga nagturo, at mga alumni, mga galing dyan sa UP, nagtapos dyan, nag-aral dyan, na mga matataas na opisyal ni Pangulong Digongyo, dapat kondinahin itong sulat o liham ni Lorenzana na bumubuwag sa 1989 Accord o yung kasunduan na pinagtibay noong 1989. Dahil ito anya ay bumabaliwala sa lahat ng paninindigan ng University of the Philippines. Should they remain silent kapag ka daw sila ay nanatiling tahimik? A 6-word question. Where is your honor and excellence? Kasi nga naman, nag-aral ka dyan, nagturo ka dyan. Alam na alam mo, alam mo naman ng UP, karamihan ng mga mahuhusay, matatalino, dyan ang gagaling . Kaya lang yung iba, sumobra talino. Di ba? Sumosobra talino nung iba. Pero, ang University of the Philippines, kahit anong sabihin mo, pangunahin pa rin na universidad dito sa Pilipinas dahil maraming nag-aaral dyan na mga scholar. Di ba? Mataas ang standard. So, ano yan merong mga paninindigan, liberal ang tao dyan Di ba? Malaya kang makapag-iisip. Na gusto mong paniwala, nasa tao yun Para relihiyon yan Di ba? Ang pag-aaral naman sa eskwela, walang ipinagkaiba yan sa relihiyon. Hindi ba? Malaya kang pumili ng gusto mong ideolohiya. Bahala ka sa buhay mo. Buntot mo, hila mo. Ganun yan mga kaibigan. Ngayon, hinahamon siya. Nasaan ang inyong dangal? Your honor and excellence. Ngayon, eto si Roque, dating professor ito na UP. At nag-aral din sa UP. Directly reacting to the question, ang sabi ni Roque, he would be asking Lorenzana and UP President Danilo Concepcion to sit down for a talk about the issue. I have offered my good offices to facilitate this meeting. Ito yung sinabi niya nung una. Di ba? But after a television commercial break, Roque voiced out his concern that he found it unfair to be asked the question, adding he's not duty-bound to follow Araw's challenge. Nagalit na. Nagalit ho kay Pinky Web. Sabi niya, I have to highlight the fact
that I think the question on Araw was unfair. In the first place, why am I duty-bound to follow anything that Professor Araw says? Oh, mga kaibigan, siyempre, walang hiya ito, di ba? Si Roque. Alam nyo, lahat ng question, whether yung Araw ang nagtatanong o nag-uopinyon sa anumang issue, ganito ka arugante, kaabusado sa kapangyarihan, si Roque. Kahit hindi pa si Araw yun na isang profesor din sa UP. Kahit na pangkaraniwang mamamayan, yun nga ang hindi ninyo ginagawa Namimili kayo ng gusto nyo sagutin. Kasi yung gusto nyo sagutin, lagi yung pabor sa inyo. Yung tanong na mga leading para sa kapakanan ninyo. Ibig sabihin yan, why am I duty bound to follow anything? Bakit daw siya, ba't niya raw susundan yung mga yung mga, katulad nito si Araw, hindi raw patas yun. Anong hindi patas? Kahit pangkaraniwan tao ang nagtatanong, dapat nyo sagutin. Hindi ba? Katulad sa bakuna. Ibig mo sabihin bakuna, isang issue lang yan. Lahat ng issue. Hindi ba? Karapatan ng tao na magtanong. O lalo na yan, mga taga-UP yan. Di ba? Ikaw, taga-UP ka rin. Bali ba, ikaw ang masamang produkto ng UP. Dapat yun ang isa-isa tinatanong binibigyan nila ng kasalanan yung UP na pinalilitaw nila, nagpo-produce ng mga, yung mga sumasama sa MPA. Ano tawag mo dyan? Mga subversibo. Di ba? Subversive, mga ganyan. Paano kung naging siraulo yung mga, nag-aral, kamukha niya? Paano yung mga kamukha niya? Di ba? Ito ang ebidensya na ito dapat ikahiya ng kanyang alma mater. Na University of the Philippines, si Roque. At yung mga kamukha niya, hindi lang siya. Di ba? Dapat yan, ino-ostracize yan ng mga eskwela Lalo na yung pinanggalingan mong eskwela. Bakit? Kasi, hindi naman yan ang natutunan mo ron, hindi naman yan ang tinuro sa'yo Di ba? Pagka gumawa ka ng katarantaduan, dapat itakwil ka ng ng alma mater mo Baliktad ang ginagawa nito mga ito tignan ninyo si Roque, isa sa taong kailanman hindi dapat pagkatiwalaan. Yung taong lumabas ang tunay na kulay. Panoorin mo yung video. Yung video, nandyan ba? Yung video. Ito panoorin ninyo. Ito yung sinasabi niya noong panahon ng kampanya labang kay Presidente Duterte nyo labang kay Presidente Digong nyo dahil iba ang suportado niyang kandidato. Ano panawagan niya noon? Ibang-iba na sa mga sinasabi niya ngayon. Pinakadakilang presidente ito para sa kanya. Pero bago mag-eleksyon, ano sabi niya? I want you to go out and vote and not just vote against it, but convince your neighbors and friends that because the right to life is the most important of them all, please do not vote for this murderer, this self-professed murderer. But sir, Duterte is a very charismatic figure, and a lot of people are behind him. Well, Hitler was charismatic, and so was Marcos. Napakinggan po ba ninyo? Nung una nung kampanya ang panawagan niya, huwag niyong iboboto si Duterte
Murderer yan, sabi niya. Di ba? Mamamatay tao. Pagkatapos may nagtanong, di ba, charismatic si Presidente Duterte. Ano sabi niya? And so was Marcos. Mga kaibigan. Ganon din daw si Marcos noon, charismatic din. Sipin ninyo yan, murderer, tinawag niyang murderer. Ito pala yung video. Kaya pala, ang dami nagpo-post ngayon ng mga, bago natin napanood tong video na to, yung mga sinasabi niya tungkol kay Presidente Digongyo bago mag-eleksyon, presidential election. Kumakampanya siya, hinihimok niya pa dyan sa video na yan. Yung mga tao na ikampanya sa kapitbahay ninyo, di ba? Pati sa mga neighbors ninyo. Ikampanya nyo na huwag iboboto si Presidente Digongyo dahil siya ay mamamatay tao ayon kay Roque. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Baka lain ninyo, kinastigo niya si Pinky Webb Tatapatin ko kayo. Sa lahat ng mga, maraming ngayon maraming magaling, pero ako, tagahanga ako ni Pinky Webb. Sa pagdadala ng kanyang propesyon bilang isang broadcast journalist. Alam niyo naman, hanga ako dyan pati sa pagtatanong, mga kaibigan. At dito, sa pagkakataong ito, ang itinatanong niya lang yung opinion, kung ano masasabi niya sa hamon nitong si Professor Araw. May masama ho ba ron? Na dapat kumundina sa ginawa nitong sulat nitong si Lorenzana. Di ba? Na nagbubuwag doon sa kasunduan na pinagtibay noong 1989. May masama ba ron? Mga kaibigan, sa katunayan may babasahin tayong isang opinion, mga kaibigan. Siguro ito'y alumni din ng University of the Philippines kasi hindi ko naman kilala kung sino ito. Ang pangalan nito, Wilfredo Garrido, na nag-post sa Facebook. Itong kanyang post ay kumalat sa social media. Napakaraming share nito at isa tayo sa mga nakatanggap ng share nitong post na ito ng isang nagngangalang Wilfredo Garrido. Tungkol ito sa issue na yan sa University of the Philippines at sa pagkakabuwag ng kasunduan nitong si Secretary Lorenzana. Ang pamagat ng kanyang post ay UP does not owe Lorenzana an explanation. Yan ang pamagat. Ito, babasahin natin. Secretary Lorenzana is being presumptuous, demanding that UP explain. Pinagpapaliwanag daw nitong pangahas na si Lorenzana ang UP kung bakit may mga estudyante na lumalahok sa MPA. Anong klaseng tanong nga naman yun? Di ba? Anong klaseng demand yun? Na pagpaliwanagin mo ang UP kung bakit may mga sumasali sa MPA. Bakit? Yung bang pagsali sa kung saan, pati sa MPA, pati sa satanista. Di ba? May satanismo. Kung sumali yung tao ron, may control ka ba ron? Wala UP is not in any way obliged
any more than Sambeda is obliged to explain why it produced Rodrigo Duterte. Tama nga naman eh. Dapat tanungin din ni Lorenzana, bakit kayo nakapag-produce ng mga estudyanteng kamukha ni Roque diyan sa UP? Dapat yun ay itanong mo. Nagiging walang hiya, di ba? Nagiging kahihiyan ng universidad. Mga kaibigan. Katulad lang din daw yan na ang UP walang anumang obligasyon. Katulad ng Sambeda na walang obligasyon na ipaliwanag nila kung bakit sila nakapag-produce ng isang Rodrigo Duterte. UP doesn't control the lives of its students. Pati nga isip di ba? Makokontrol mo ba yun? Yung isip ng tao? Kaya nga may mga batas na ginawa di ba? Kaya may gobyerno at may mga ginagawang batas para dun sa mga hindi mo talaga makokontrol yun yung isip ng tao. Hindi mo alam kung kailan nila gusto lumabag, di ba? Hindi mo matatansya yun. Diyos lang ang tanging nakakaalam nun. Kung tawagin yan, beyond human control, di ba? Yung mga yung mga ginagamit ninyong issue. Bakit? Sasabihin ay paliwanag nyo nga. Bakit kayo may mga estudyanteng sumasama sa MPA? Ito, tuloy natin UP doesn't control the lives of its students outside the campus. Paglabas ng campus. In the same manner, yung magulang, wala na rin control sa anak paglabas ng bahay. Di ba? Nawawala na siya ng control ganon din yun. It does have a say on its curriculum. And the faculty that implements it. And to this extent, it controls their education. But not a step further. Ang tangi lamang na kayang sagutin ng universidad yung kanilang curriculum, di ba? Kung ano yung mga itinuturo sa kanila sa mga subject, di ba? Yun ang curriculum. And the faculty at yung mga nagsisipagturo na nagpapatupad ng curriculum. And to this extent, it controls their education. Yung edukasyon nila, tama yun. Doon lang naman sila responsible, di ba? Kahit naman sinong eskwela di ba, sa eskwela, pag kami nagkabuntisan, wala ka na rin kontrol di ba? Pero ganun pa man, gumagawa ng hakbang ang mga paaralan para hindi mangyari yan, di ba? But not a step further. Tapos sasabihin mo, bakit sumali sa MPA? What the students choose to do with their education, ano man ang mapiliin ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral, for ill or good. Ito, binanggit natin ito di ba? Nung minsan, para sa ikabubuti o kakasama niyan, is entirely up to them. Kaya nga may kasabihan ikaw ang gagawa ng iyong ikasasama. Di ba? At hindi naman siguro pinag-aral ng mga magulang ang mga estudyante para lang lumahok sa MPA. Palalahukin lang pala sa MPA yan, hindi na nila pag-aaralin yan. Mamundo ka na kagad. Di ba? Ganun lang ang ibig sabihin nun. Walang may gusto. Di ba? In the same manner, ito sabi, the PMA does not owe the nation an explanation why it produced Delphin Lorenzana. Kapareho lang niya yan ng PMA. Na hindi
kailangang papagpaliwanagin. Oh, walang anumang obligasyon na magpaliwanag ang PMA kung bakit sila nagkaroon ng mga Delphin Lorenzana na nagtapos sa PMA, or why he turned out the way he did, o kung anong klase siya naging tao. Di ba? Naging pagkatao niya, a lucky of China, tuta ng China, who sold out the Philippines, West Philippine Sea, and opened up the military camps to Chinese spying. Isang tuta ng China na nagbenta sa West Philippine Sea at nagbukas pa ng kampo sa kampo ng militar para sa paniniktik ng China. Binuksan pa eh. Totoo naman yan, di ba? Binabanggit natin yan eh. The PMA doesn't owe us an explanation. Mga kaibigan, wala rin obligasyon ng PMA na ipaliwanag sa atin bakit nakapag-graduate ang isang katulad ni Bato sa PMA or Carlos Garcia. Alam naman ninyo yung Carlos Garcia, yung magnanakaw yan, di ba, sa panahon ni Gloria, na general, nahuli mismo sa Amerika, maraming dalang pera, dollar, or Honasan, or Mangkaw, or Lacson. Lorenzana is asking for the impossible. For how can anyone explain destiny? Yun na nga naman. Di ba? In the 1970s, noong dekada 70, Lieutenant Victor Corpus raided the PMA armory and defected to the MPA. Yun nga, si Victor Corpus, natatandaan ninyo, ni-raid niya yung PMA, kinuha niya yung mga armas, at sumapi siya sa NPA. Did the military kill him? Pinatay ba siya ng militar? After being captured by Marcos and then released in the 1980s, he was reinstated. Nung mahuli siya, pagkatapos nakulong at pinalaya nung 80s, binalik siya sa sa serbisyo Promoted to colonel, then general, and was even made chief of ISAP ng intelligence ng armed forces by FBR. Tama nga naman. In the 1990s, General Raimundo Jarque, who was notorious for human rights violations in Negros Island, defected to the MPA and was indoctrinated in communism, but was later amnestied. Was he killed? No. He was allowed to retire. Tatandaan ko to kasi panahon ni FBR din nangyari ito. Ito si Jarque. At nakakasama pa namin yung kapatid nito May kapatid dito sa media, sa television, cameraman. Kapatid niya, nakakasama namin sa iba't ibang okasyon, pati sa pag-cover ng mga state visit at ng presidential official visit sa abroad. Nakakasama namin yan. Kilala ko yun Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Now, Mr. Secretary, sabi nito sumulat, do your part in nation building and defend the West Philippine Sea.
yan ang tama. Puro kayo komunista, komunista. MPA, MPA. Dapat doon kayo sa ang labanan ninyo, yung panlulupig ng China dito sa Pilipinas na kinukondena ng maraming bansa sa mundo dahil sa hindi pagkilala sa rule of law. Ano yung rule of law? Yun yung decision na pumapabor sa interes ng Pilipinas na ang mga inookupahan at inaangking teritoryo ng China pagmamay-ari ng Pilipinas. Mga kaibigan. Pagkatapos baliktad Huwag kayong pupuntahan niya doon, sabi ni Duterte. Kayong magpapadala ng Navy ron. Pagkatapos binuksan pa pati yung kampo ng militar. Alam niyo ngayon hindi na uso ang ang base militar. Ang uso ngayon, yung facilities hindi na kailangan. Pag inokupahan ka ng dayuhan dito, katulad ng ginawa ng China, pinapasok ng administrasyon, pinapasok, mga kaibigan. Para na rin may base militar ng China rito sa Pilipinas ngayon. Wala nga lang facility. At hindi pa yan. Abay, ipinwesto pa doon, pumupwesto pa sila, pinayagan pa ng Armed Forces of the Philippines. Kahit anong bansa, kahit sabihin mo maliit na bansa, pinangangalagaan yan. Ang seguridad pa rin nila. Mga kaibigan, hindi lahat ng bagay. Mga kaibigan ay pinamimigay mo sa mga dayuhan. Mawawala ang seguridad ng bansa. Manganganib ang seguridad ng bansa. Kamukha ngayon. Na yan ay na-realize na sa iba't ibang mga bansa, including Amerika. Kung paanong pananakop ang ginagawa ng China. Wala nga silang actual na base militar na itinatayo. Nakatulad ng mga facilities para sa mga armas, walang ganyan. Kung hindi, iba na labanan ngayon Ang armas hindi mo na kailangang i-deposito sa mga bansa para magkaroon ka ng base militar na pagdidepositohan mo ng mga armas mo. Hindi na. Doon sa kanilang bansa naman gagaling yung mga pandigma push-button na ngayon Hindi ba? Pinipindot na lang ngayon Manggagaling sa kanila. Papunta sa bansa na gusto nilang pasabugin. Mga kaibigan, nakita ninyo, ang Amerika ngayon, meron sila nung mga drone. Titignan lang kung nasan yung location na bobombahin. At pag natukoy na yung location, may pinipindot sila, doon ang punta Saan ang gagaling yun? Hindi ba? Mga kaibigan, wala na yan Hindi na kailangan ng base militar Iba na ngayon ang approach sa pananakop sa mundo. Huawei, yan, tatayo ng mga negosyo. Mga kaibigan, di ba? Bibili na ng lupa. Dito, bebentahan pa Handang-handa silang baguhin itong para mga prostitute itong mga to. Masahol pa sa prostitute ito Bumubuka ka sa mga inchik Mga kaibigan Hindi pa nagbabayad, nakabuka ka na lintik po itong mga animal na ito sa gobyerno natin mga kaibigan. Mga taksil sa bansa, sa mamamayan.
Yan ang hanap buhay nila ngayon, mag-ship-ship, yan. Oh, mga kaibigan, di ho ba? Ship-ship dito, ship-ship doon. Dapat, hindi kayo sa gobyerno. Doon kayo kay malabanan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na